Magsamba, mag-aral, maglingkod sa puso, sa isip at sa kilos. Ang Diyos ay sambahin, katuruan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Magsamba, mag-aral, maglingkod. IFI Program Online. Ang paksa po na ating tatalakayin sa araw ng paggawa ay hinggil sa sahod o sweldo, salary o wage at iba pang katawagan bilang kabayaran sa ating lakas paggawa. Sapat po ba kaya ito sa ating pangangailangan upang mabuhay ng disente at may dignidad? At para po matulungan tayo na ito ay maipaliwanag at linawin, kasama natin ngayon si Ginoong Lloyd Magsoy, tagapagsalita ng Defend Jobs Philippines, at si Ginoong Jose Samonte, Pangulo ng University Hotel Workers Union. Siyempre, kasama rin natin ang mga coordinator ng ating labor centers sa 4 na lugar na sina Reverendo Padre Gilbert Garcia mula sa Tarlac, Reverendo Padre Richel Navarro, Reverendo Padre Joby Publico at Reverendo Padre Mark Joseph Gavia. Ngayon po, mga Reverend Fathers, na yung mga kapatid natin sa taong simbahan na naglilingkod sa buong sambayanan ng Diyos, pakisagot po ang tanong na ito sa ilang pangungusap. Magkano po ang sahod ng mga workers, maging mang industriya o agrikultura, kung meron man sa inyong mga lugar, at ano ang kanilang kalagayan po? Mauna po tayo kay Padre Gilbert Garcia. Father Gilbert, please. Magandang hapon mga kapatid at mga kasama sa hapong ito sa ating pong talakayan. Ang pagbati po ng Ramento Labor Center, Diocese ng Tarlac sa lahat ng mga uring manggagawa. Dito po sa rehiyon ng Gitnang Luzon ay naglalaro sa 390 to 420 ang itinakdang minimum wage ng rehiyon. At sa kalagayan dito sa Central Luzon ay marami sa mga manggagawa ang hindi tuloy-tuloy ang trabaho bagkus meron lang silang mga 3 o 4 na araw na pagdalo sa kanilang paggawa sa loob ng 1 linggo, at meron ding mga nararanasang mga panggigipit sa hanay ng mga unyon, lalo tigit na sa mga nasa economic zones na kung saan particular sa Clark, Pampanga, na kung saan ay merong pulisiya ang Clark na no union, no strike policy, at yan ang isa sa mga nagba-violate sa karapatan ng mga manggagawa dito sa Central Luzon. Dagdag pa nito yung naiugnay na JIPCO na kung tawagin ay Joint Industrial Peace Concern ng PNP at ng mga Economic Zone Administrations na direktang pinagbabawal ang paglahok at pagsapi sa mga unyon, lalo tigit na sa mga radikal na unyon na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. Sa bahagi namin dito sa Central Luzon, sa kasalukuyan ay nakapiit ang pangunahing leader
ng Workers Alliance ng Region 3 na si Paul Buya, na siya ring volunteer staff ng Ramento Labor Center. Siya ay ipiniit dito sa Camp Macabulos sa Tarlac City dahil sa gawa-gawang kaso na kung saan ay inisyuhan siya ng search warrant, ngunit ito ay isang huwad na kaso dahil alam naman natin ang ating mga staff sa Ramento Labor Center ay hindi po mga terorista, bagkos sila ay mga unionista na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. Kaya dito po sa rehiyon Gitnang Luzon ay ito po yung kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa dito sa aming pong rehiyon. Salamat po. Maraming salamat po, Father Gilbert, sa information. At pakinggan din po natin, mga kapatid, si Father Rachel Navarro. Padre, please. Magandang hapon po. Pagbati po mula sa Donbilong Labor Center dito po sa Caraga Region, lalo-lalo na po sa Diocese ng Surigao, Diocese ng Siargao at Diocese ng Binaga. Yung minimum wage po dito sa Caraga na pumapalo po siya sa 275 to 320 po yung sahod ng mga manggagawa natin dito. Yung kalagayan po ng manggagawa natin dito sa nasasakupan sa Donbilong, lalong-lalo na po dito sa Caraga Region. Yung kalagayan niya, seasonal worker po sila eh. Karamihan sa manggagawa ay sa manggagawa ng minahan. Pagdating kasi ng tag-ulan, pag dumating yung tag-ulan, wala pong pagawa eh, walang gawaan eh. Magkuklose po yung mga minahan. Kaya tinawag silang, ewan ko, tawag sa kanilang mining eh, regular seasonal worker. Parang ganun eh. Pag ting-init, magkatrabaho sila. Sa ngayon, ang kalagayan ng manggagawa, lalo-lalo na sa mga radikal na mga union, wala talagang halos ang mga union rito, hindi siya makagalaw kung ano yung kasi pinagbawal talaga ng mga mining companies, ng mga union, lalo-lalo na sa radikal na sinasabi nilang na union. May mga manggagawa tayo dati na naging volunteer natin, kasama-kasama natin, pero ngayon, lalo-lalo na si Edwin Batak, mayroon biglang naglaho na eh. Sabi nila nagtatago kasi may gawa-gawa ding kaso. Kinakaharap niya ngayon, buti na hindi pa siya nahuli, nakatago pa. Kasi yung si Edwin, yung manggagawa natin. Yun lang yung kalagayan natin dito sa Caraga. Nagpumapalo lang siya sa 275 to 320 yung sahod ng mga manggagawa. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din po, Father Rachel ng Surigao. Ngayon isusunod po natin at pakinggan si Father Mark Gavia. Padre, please. Wala po si Father Mukhang Mark. Si Jeff na lang. sa Deacon Jeff. Deacon Jeff na lang po yung ating tawagin kung wala po si Father Mark. okay, si Deacon Jeff, please. Yes, Sige po, please. Father Mario, na daw po, nag-lose connection si Father Mark kasi medyo may technical problem. So Okay, doon sige. sa kalagayan po ng mga manggagawa dito po, ang kanila pong sahod dito po sa Region 10 ay pumapalo sa 300 to 365 yung minimum wage. At sa usapin naman po ng union, meron pong mga union dito dati pero yung mga leaders ay nagsiwalaan na rin gaya nung kalagayan kila doon sa Caraga dahil sa red tagging, sa crackdown doon sa mga gawa-gawang kaso. And then yun po, yung ilan po sa mga manggagawa this time of pandemic ay kahit medyo maluwag yung kalagayan dito sa usapin ng quarantine protocols dahil MGCQ nga,
pero nakaranas pa rin po ng kahirapan doon sa usapin ng mayat mayang swab testing merong iba every week, every month, at yung pinambabayad po doon sa testing kit ay dinididak po doon sa sahod ng mga manggagawa. And then, yun nga po, yung mga organizers po natin ay, yung mga iba ay nawala na, gaya nung ating coordinator dito sa KMU and the person of Mr. Wildon Baros ay wala na rin dahil sa merong mga gawa-gawang kaso. So muli po, isang pagbati mula sa Church Workers Solidarity dito po sa Diocese ng Cagayan de Oro. Mabuhay ang Uring Manggagawa, hukbong mapagpalaya. Mabuhay, Deacon Jefferson. Okay, maraming salamat sa inyong informasyon dyan sa Region 10. At ang pang-apat nating pakinggan ay si Father Joby Publico. Father, please. Father Mario, mahina daw po yung signal sa kanila. Ang ginawa po ni Father Joby ay nagpadala lamang po ng detalye o data ng sahod sa agrikultura, sa manggagawang bukid at sa industriya. Ang ano lamang po natin dito ay hindi ko po maipaliliwanag kung ano po yung kalagayan ng ating mga kapatid na manggagawa doon po sa Iloilo, doon sa ano po natin, sa OM Malamena Labor Desk o Labor Center po natin. So, ang pinadala po niya na kasalukuyan pong sahod na manggagawa sa agrikultura at industriya ay sa agrikultura po, ang sahod po ang kanilang kinikita po ay 315 pesos. Kasama na po yung yung nakaraang po na dagdag sahod na 20 pesos. At sa mga naman po, sa manggagawa naman po sa industriya o sa manufaktura, ay ang kanila pong sahod ay 395 pesos. So, medyo sa usapin po ng sahod talaga, nag-iiba-iba doon po sa mga rehiyon. Yun po yun lamang na naipadala po ni Father Joby Publico na umiiral na minimum wage rate doon po sa Iloilo. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Brother Andre. At least nakakuha tayo ng impormasyon tungkol sa kalagayan sa usapin ng sahod o sweldo ng ating mga manggagawa sa Iloilo. At ngayon mga kapatid, pagkatapos nating mapakinggan ang ating mga kapatid at manggagawa sa ubasan ng Diyos na naglilingkod sa simbahan na may kaugnayan din ang kanilang buhay sa mga manggagawang ating mga kapatid. Dadako tayo doon sa pangalawang mga resource group natin, no? Mula sa mga nakasalamuha at nakaagapay na manggagawa, no, ng ating kaparian sa kanilang parokya at dioceses sa kabuuan. Puntahan naman natin ngayon ang mga manggagawa na ito mula sa Metro Manila na si Jose Samonte, kasalukuyang Pangulo ng University Hotel Workers Union. Magandang hapon po, kasamang Jose. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Okay. Meron po kaming itatanong po sa inyo, Ka Jose. Opo. Bilang manggagawa po sa serbisyo, pakikwento mo naman po sa amin at sa ating mga manonood ang mga linya ng gawain sa hotel. Maliban po dyan, magkano po ang sweldo po ninyo kung marapatin po ninyo? Please. Bago po siguro magsimula, babati muna ako. Yes, please. Ako nga po pala si Jose Samonte, tagapangulo ng University Hotel Workers Union. Kasalukuyan, ang aking posisyon dito sa hotel ay nasa F&B department ako. So, sa service staff ako naka-assign. Sa hotel industry, may iba't ibang departamento. Yung nga po, F&B, meron po tayong housekeeping department, tapos may finance and department, may marketing department. So, iba't ibang mga departamento na iba't iba rin po ang mga gawain.
batay po doon sa huling tanong, pakiulit nga po pala. Sorry po. Father Mario, ko yung paulit po ng question po. Sorry. Yes, okay. Maliban po diyan sa pangunahin ninyong pangungusap, magkano po ang sweldo po ninyo kung marapatin po? Sa ngayon, ang sahod ko po sa ngayon ay umaabot na po nag-range na po siya ng 20,000 pesos. So, above minimum na po kami. Dahil nga po, naitatag ang union namin noong 1999 at nai-register siya noong 2000, pero hindi siya direktang tinanggap ng management. So dumaan kami sa proseso ng kailangan pa namin magkaroon ng eleksyon para kung magkakaroon ng yes or no to union. So come 2004, nanalo ang yes to union. Then 2005, nagkaroon na kami ng CBA. So sinasabi ko nga na base nga sa karanasan na kung pagkakaroon ng union ay nakapag-elevate ng kagalingan ng mga manggagawa. So from minimum, sa ngayon ay above minimum na ang sinasahod ng mga manggagawa ng University Hotel. Okay. So thank you for that information, kasamang Jose. Kasi magkaiba kasi ang sa gawain o trabaho ng manufacturing at serbisyo. Ano po? Opo. So, yes. Then balita po namin ay maayos naman ang kalagayan ng mga hotel workers dahil may union nga kayo dito, no? Ano po? So paano ba tinataya ang produksyon kada buwan? Masusukat ba dito ang tantos ng labis na halaga kung meron man? Sa tingin ko kasi ito ang batayan ninyo sa pakikipagtawaran sa management ng hotel or CBA. Tama po ba 'yon? Opo. Okay, so base nga po doon kasi po dahil serbisyo ang aming ibinibenta, wala po kaming produkto, kundi yung aming lakas paggawa. Batay doon sa pakikipagtawaran, ay batay na rin kung gaano ba kalaki yung volume na kaya namin i-cater. Ibig sabihin, nakakasapat ba ang kaya ba ng manning namin yung dami ng mga kliyenteng darating, at kaya namin siyang pagsilbihan. So, kaya nga may mga pagkakataon na kasama lagi namin sa mga bargaining namin yung additional na manpower. Kasi sa kalakhan ng mga malalaking event, kumukuha talaga kami ng mga iba pang kontraktual na empleyado para maging katuwang namin. At base naman din sa gawain sa hotel, sa mga service industry katulad hotel and restaurant, ang kagandahan ay nagkaroon ng naipasa yung sinasabi nating 10% na service charge. Sabihin, kung sa dami ng mga kliyente mo ay bali doon na rin mabibase na may makukuha ka pang extra income dahil na merong talagang base na additional income para sa mga manggagawa ng mga hotel industry. Na 10% ng kinikita ay mapupunta sa mga manggagawa. Okay, so siguro ito ay isusog na rin po doon sa katanungan na 'yon, no? Sa inyong kabatiran o kaalaman, mga ilan po kayang kliyente ang mabibigyan ninyo ng inyong serbisyo sa loob ng 8 oras, sabihin na natin. At kung lumampas man ito sa 8 oras ang inyong pagsiservisyo, meron pa po ba, no? Meron pa po bang matatanggap na karagdagang sahod? Maaari po ba ninyo kaming bigyan ng kaliwanagan sa ganitong usapin sa simpleng paraan para sa kabatiran ng lahat po, kasamang Jose? Pero wait lang, no? Kasamang Jose, bago mo sagutin yan, pakinggan muna natin ang isang magandang awitin na handog natin sa uring manggagawa, no? At sa ating pagbabalik ay kasama na natin si kapatid na Lloyd Magsoy
ang spokesperson ng Defend Jobs Philippines upang medyo makapagpahinga po kayo saglit. Ano po? Okay, po. Okay, so pakinggan po muna natin ang awitin na handog natin. Okay, mukhang hindi pa na ready ang ating musika. So babalikan po muna natin si kapatid na Jose sa upang pakinggan natin yung kanyang kasagutan sa ating huling katanungan para sa kanya. Please, kasamang Jose. Bali po sa amin bilang sa service industry, nagkaroon na rin kami ng computation kung gaano karaming kliyente ang kayang i-cater ng isang katulad ko sa serbisyo ko bilang isang waiter. Bali ang ginagawa namin is 1:30 na tao. Isang waiter sa 30 katao na kaya niyang silbihan sa loob ng oras ng mga event or sa oras ng mga kung nga nandyan sila sa area mo. Pero sa amin sa ngayon, sa kasalukuyan, pag may dalawang bagay kasi yung mga event, merong tinatawag na event na gathering ng katulad ng mga kasal. So, nakaset na siya. Hindi katulad, meron din tinatawag kami yung mga walk-ins. Ibig sabihin, mga a la carte service. Mas iba yung mas iba yung binibigay mong oras doon eh. So, ang nangyayari sa amin doon, siguro one waiter for 2 tables lang. Kasi mahirap talaga i-entertain yung maraming iuutos yun along the way. Hindi mo talaga yung maibibigay ng sabay-sabay na iservisyo. Kaya ang nangyayari, one waiter for 2 tables na lang. Pero kung mga event yan, kaya naman i-cater dahil pare-pareho naman din yan ng ang kanilang kakain na kaya naman na ikakomodate hanggang 30 katao. Okay po. Kung may extra talaga na oras, ayun naman to, binabayaran naman kami ng mga overtime pays namin. Base sa mga kahit per hour rate na overtime. Base sa yung salaries. So kung yun ay lalampas na rin po sa oras ng inyong paggawa, ano po? Opo. Okay. So maraming salamat po, Ka Jose. At pagkatapos nito, no, ay pakinggan ngayon natin ang isang musika na sinasabi ko kanina lamang na alay natin at handog sa ating mga manggagawa.
Okay, maraming salamat po sa ating tech host sa pagpapalabas ng naturang video. At ngayon po mga kapatid, tayo po dako na sa ating pangalawang bahagi sa ating talakayan. Nandito na sa ating linya ang ating kapatid na si Ginoong Lloyd Magsoy. Magandang hapon po, kapatid na Lloyd. Hello po, Father. Magandang hapon po sa inyo. Okay. At sa lahat po ng mga fathers na kasama na natin dito mula sa FI at sa mga labor centers nila. At sa mga kay Jose Samonte at sa lahat ng mga nakasubaybay sa inyong programa ngayong hapon. Okay, kasamang Lloyd, may gusto po ba kayong idagdag sa mga binanggit ni kasamang Jose? Kung meron nun po, please. Okay. Ito po, Father, siyempre, pinalakay po ni Jose yung kanilang kalagayan sa loob ng kanilang pinagtatrabaho ang establishment o yung university hotel. Pero isa po sila sa mga tinamaan itong panahon ng pandemya. Isa sila sa mga tinamaan ng policy ng reduced work hours at reduced work wages. Kung hindi po ako nagkakamali, ano na lang po kasi yung ilan sa kanila ay kada quincenas kahit na above minimum sila, pero dahil kulang ang araw ng konti na lang ang araw ng ipinapasok nila, nakabawas ito ng malaki sa sweldong inuuwi nila sa kanilang pamilya kasi halos ilang araw na lang, 1, 2, 3 sa loob ng isang linggo, yun na lang yung ipinapasok nila. Ang isa pang kalagayan natin, kulang na kulang yun yung iuuwi mong sahod sa iyong pamilya. Paano ka mabubuhay? Di mapipilitan ka ngayong mangutang. So pagdating ng sahod mo, babayaran mo yung utang mo, hindi mo pa buong nabayaran yun, meron ka pa natitirang utang at dahil kailangan mo pa rin gumastos para sa mga susunod na araw, uutang ka ulit. No? So isa po yan sa kinaharap ng mga manggagawa ng University Hotel Workers Union. Talagang matindi rin po talaga ang naging epekto ng pandemya at ng palpak na COVID response ng pamahalaan sa manggagawa sa sektor ng serbisyo na katulad ng trabaho nila Jose Samonte. Oo, totoo po yan, kasamang Lloyd. Kahit sino mga manggagawang Pilipino ngayon ay talagang naharap sa kahirapan kasi kahit na nagtatrabaho ka, ay babawasan pa yung araw ng trabaho, maliit na nga ang sweldo, babawasan pa dahil sa ang rason daw ay ang pandemya at wala namang sapat na katugunan ng ating gobyerno. Kasamang Lloyd, nabalitaan ng karamihan, nabalitaan din namin ang petisyon ng Defend Jobs Philippines hinggil sa 100 pesos na subsidiyo sa sahod ng mga manggagawa. Ang mga narinig ba natin ngayon, kasamang Lloyd, ang mga pangunahing nagtulak sa Defend Jobs Philippines sa petisyon o may iba pang kadahilanan? Ganito po, Father. Yung final namin na 100 pesos emergency wage relief para sa ating mga kababayan. Siyempre, ang mga dahilan natin dyan sa kasalukuyan, mataas ang unemployment rate dulot ng hindi nag-ooperate yung mga manufacturing at saka yung mga establishment. So, ang daming walang trabaho sa panahon na yan. Ang pinaka-latest natin po ngayon ay itong February, pumalo ng 4.2 million yung mga walang manggagawa. Kasabay din ng mga panahon na yan, nang final namin yung aming petition ay 4.7 yung inflation rate, nag-negative 9.5 yung ating GDP. So halos talagang baon na po tayo sa crisis. Halos lahat naman tinamaan. Pero syempre, ang pinaka-hardly hit o yung pinaka-vulnerable at kawawa sa panahon na ito ng crisis ay yung ating mga economic movers o yung mga manggagawa natin. Kasi wala silang sahod, wala silang trabaho, pero kailangan nilang kumain, sobrang taas ng mga bilihin. So, ano po yan, talagang nakita natin yung pangangailangan na talagang kailangan taasan yung sahod ng mga manggagawa at batay na rin po sa data ng Department of Labor and Employment, yung 537 pesos, dahil sa taas ng inflation rate at economic crisis natin ngayon, nag-deplete na ang kanyang halaga na nabawasan na siya ng almost 102 pesos. Galing po yan sa datos ng gobyerno. So, actually po yung hinihingi po natin na
wage relief ay hindi pa eksaktong taas na sahod, kundi mabalik lang yung nawalang halaga doon sa minimum na sahod ng mga manggagawa natin. So yan, sa panahon ngayon, alam naman po natin yung isang kilo ng manok halos 200 to 300 na, at yung baboy 400. So kung 537 ang sahod niyo, halos wala na po kayo mabibili nun para sa pagkain ng inyong pamilya. At lalo na po sa mga karatig ng mga rehiyon, tulad po ng binanggit kanina ng mga fathers natin, na almost 300 and 200 lang din ang sahod ng mga manggagawa natin doon. Hindi naman po pagdating sa mga probinsya ay hindi naman bumababa ang presyo ng manok, ng baboy, ng sardinas, ng noodles at iba pa. So mas lalong kawawa yung mga nasa karatig rehiyon natin o yung sumasahod batay sa provincial rate. Mas kawawa po sila, no? Dahil tinamaan din naman sila ng crisis ng COVID. Kaya ang panawagan po namin dun sana sa 100 pesos immediate wage relief ay across the board. So hindi lang po sana sa Metro Manila, pero dahil sinabi ng Regional Wage Board na wala sa kanilang jurisdiction ng iba pang mga regions, kaya hindi nila didinggin yung aming prayer para sa 100 pesos immediate wage relief para sa mga manggagawa. Okay, thank you po kapatid na Lloyd. Pangatlong katanungan po para sa inyo. Maaari po bang bigyan ninyo kami ng paglilinaw at ang ating mga taga-subaybay na sa katutak na sa taga-subaybay natin sa FB page na sa usapin ng minimum wage at nakabubuhay na sahod. Ano po ba itong mga minimum wage at nakabubuhay na sahod po? Okay po, ito po, Father. Siyempre, yung minimum wage po, ito po yung tinatakda ng batas na dapat maging minimum na sahod ng mga manggagawa natin. Pero siyempre, ito yung minimum na sahod na ibibigay mo sa mga manggagawa, pero hindi siya magtatapos na 537 lang ang minimum. Kumbaga parang base. Ito yung base na papanimulang ibabayad mo sa yung mga manggagawa. At yan po yung itinatakda ng pamahalaan at ng gobyerno batay sa pagpapasa nila ng mga batas, ng mga executive order. So, ngayon, kaiba po dito yung tawag natin na nakabubuhay na sahod. Kasi yung minimum wage po, halimbawa po, 537 ang minimum wage ngayon. Pero ang kailangan ng isang manggagawa at kasama ng kanyang pamilya para mabuhay sila ng medyo disente, batay po sa pag-aaral na rin ng datos ng gobyerno, lalagpas po sa 1,000. Lalagpas po sa 1,000 plus kada araw yung kanilang pangangailangan. So, kung susumahin po natin yung 537 pesos per day na sahod, katumbas lang siya ng 12,000 to 15,000 sa loob ng isang buwan. Batay naman sa ating pag-aaral, ang isang pamilya may 5 membro nangangailangan ng 31,000 sa loob ng isang buwan. So, equivalent talaga po siya ng 1,000 plus sa loob ng isang araw. So, yung minimum na sahod kasi, hindi niya natutumbasan o natutugunan yung mga batayang pangangailangan ng isang manggagawa at ng kanyang pamilya para mabuhay ng maayos. Yung minimum wage, nakadesenyo lang siya para yung manggagawa natin, merong kahit paanong may panggastos, pangkain, at makabalik sa trabaho. Pero yung iba pa niyang mga pangangailangan ay hindi na sinasakop ng minimum wage na meron tayo. Kabalintunaan nga po kasi ang sinasabi ng NEDA na dapat ang isang pamilya na may merong limang membro, 42,000 kada buwan. So ano yun, katumbas po yun ng 1,400 a day. Galing na po yan sa data ng gobyerno. Pero ang ibinibigay nila ay nagkakahalaga lamang ng 12,000 to 15,000 sa loob ng isang buwan. Mm-hmm. So dagdag ko lang po, para sa living wage natin, maging maayos yung buhay ng mga manggagawa natin. Kasama dyan yung food expenditures, renta sa bahay, tubig, gasolina, electricity at iba pa, transportation at para na rin sa kalusugan. Tapos, syempre, para sa special family occasion, education, savings,
communication, tapos siyempre iba pang pangangailangan sa loob ng bahay, miscellaneous good services, recreation and culture. So yan po yung mga item na dapat mapunan, na may matumbasan, na nakapailalim sa sinasabi nating family living wage. At malayong-malayo po yung, at kulang na kulang itong minimum wage para tugunan yung ganitong mga pangangailangan ng ating mga manggagawa. Okay, napaka malaman yung inyong na-share po tungkol sa minimum wage at sa ikabubuhay na sahod para sa bawat pamilya po, kasamang Lloyd. At kanina lang po ay nabanggit ko po yung petisyon na ipinasa ninyo. Ano na po ba ang balita sa inyong petisyon at ano ang dahilan ng DOLE? Bakit wala silang agarang aksyon na alam naman natin na mas kailangan ito ng mga manggagawa sa panahon natin ngayon po, Lloyd? Apo, tingin po namin dito, ang nangyari po ay ibinasura o dininay ng Regional Wage Board ang aming petition sa dahilan na ang pinunto nila ay tingin namin ay technical kami rito dahil ang pinunto nila ay wala sa kanilang jurisdiction na magtaas ng sahod across the board. Kasi kasama po yun sa aming prayer na dapat sana hindi lang sa Metro Manila, kahit sa mga karatig ng mga rehiyon at mga probinsya. Sinasabi naman ng National Wages and Productivity Commission na isa rin tinutulungan namin na maaari na at mayroong mga instances na nag-across the board sa pagtaas ng sahod. So, yun po sana ang nais namin, pero sabi ng Regional Wage Board ay hindi kami ang makakapag-desisyon dyan at labas yan sa aming kumbaga jurisdiction o area of responsibility. Kaya hindi na pwedeng mag-pursue ang inyong petition para sa 100 pesos immediate wage relief. So, ayun, nakabasura na po yung aming petition. Pero meron naman pong ilang panibagong mga nag-file, yung Union ng Manggagawa sa Agrikultura, sa Regional Wage Board din ito. At sa Congress, mula sa bayan muna, si Congressman Ferdinand Gaite, para nag-file sila ng 100 pesos sa wage subsidy para sa mga manggagawa natin. So hopefully, sana maipatupad ito para makadagdag ng tulong sa mga manggagawa natin na hirap sa ngayon dahil sa baba ng sahod at taas ng presyo ng bilihin. At yun, sana maipatupad ito sa lalong madaling panahon para agad na makabenepisyo yung ating mga manggagawa. Yes, tama po yun, kasamang Lloyd. Kasi kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon na tumatanggap ng napakaliit na sahod ang ating mga manggagawa, ay ano naman ang magiging kinabukasan ng bawat pamilya Pilipino? Ano po? Tingnan lang po natin yung binabahagi ng ating mga kapatid na manggagawa sa loob ng simbahan, ng ating mga kaparian from 4 areas na mayroong sumasahod ng 390 to 420, 275 to 320, 300 to 365, at mayroong sumasahod ng 315 o 395, which is below minimum wage na inyong binanggit po, kasamang Lloyd, na 500 plus, no? Supposed to be. Na kung ito ay basihan lang pala to, yung base wage lang pala ito, na Opo. dapat dagdagan pa, no, ng gobyerno. Oo. Father, dagdag lang po, no. Yeah. Yung binuo kasi yung mga ahensya ng Regional Wage Board sa iba't ibang mga lugar, no, at mga rehiyon para sila daw ang mag-aral at magtakda kung magkano lang ang sahod na kailangan batay sa sinasabi nilang standard living wage sa mga probinsya. So doon talagang naging mekanismo ito na para pababain yung sahod ng mga manggagawa natin. Kesyo marami daw tanim na gulay sa paligid ng mga bahay ng mga manggagawa dahil nasa probinsya, maraming alagang manok o poultry, kaya madali lang daw ang buhay doon kaya hindi nila kailangan ng mataas na sahod, which is hindi naman totoo kasi walang-wala rin naman talaga yung mga manggagawa natin sa probinsya at tulad na nakalimutan ni Father kanina na regular, na seasonal yung mga manggagawa natin. So hindi palaging merong trabaho. So yun po, dagdag po yun sa nagpahirap sa
kalagayan ng mga manggagawa natin na iniba-iba yung sahod batay sa probinsya. Tulad po nito, pag ikaw po ay nakatira sa Valenzuela, 537, isang jeep lang papunta ng Bulacan. Iba na kaagad ang sweldo po doon, ano? Sa Alabang, tatawid ka lang ng jeep, Laguna, iba na ho ang sweldo doon. So, ano po, dapat po pati yun kailangang ayusin dahil binabanggit ko nga po kanina, yung presyo naman ng bilihin sa ibang lugar, sa ibang mga probinsya, ay hindi naman kaiba sa Yeah. presyo dito sa Metro Manila at minsan mas mahal pa. Yes. Oh, kahit nga po ibigay nila ang 500 plus na sweldo sa isang araw, hindi pa talaga yan sapat po. Sa pang-ulam lang, kulang na. Ano po? Okay. Tama po. Yes. Okay, so sa ngayon po ay sumandali po muna tayo. Makinig po tayo ng isang musika para pa rin sa ating mga manggagawa, at sa ating pagbabalik po, pakinggan na natin ang mga final words and shout-outs at pasasalamat ng ating mga kaparian mula sa 4 na area na kung saan sila man nanggaling, at ang kanilang panawagan ng ng ating mga panauhin mula sa hanay ng Uring Anak Pawis. So narito ang isang musika na handog pa rin natin sa ating mga kapatid na mga manggagawa na sa ngayon ay patuloy na naghihikasos, lumalaban para sa pagtaas ng kanilang sahod para mabuhay naman ang kanilang mga pamilya. And my church is listed as one of the enemies of the state. Because we quack like a duck, we walk like a duck, therefore we are ducks. We walk like the communist, we talk like the communist, therefore we are communists. But we have been teaching these things long before the communists were here in the Philippines. Is it our fault if the communists will follow our teachings? Kung ika'y tunay na naglilingkod sa Panginoon, dapat naghari sa iyong puso ang pagmamahal. Hindi lamang sa pansarili mo nakapakanan, kundi pati sa bayan na mahal ngayon at magpakailanman. Buhay ay dapat mo na ilaan para sa Kanya. Huwag kang matakot sa iyong gagawing pagliligtas, dahil nasa atin ang Espiritu na magbibigay ng kalakasan ng bawat isa upang tayo'y magtagumpay. Kulay pula ang tunay na paglilingkod sa Diyos, batay sa gawang pagliligtas sa atin ni Jesus. Sa Kanyang pakikibaka ang lupa'y naging pula, dahil sa Kanyang pagdilig nito ng pawis at dugo niya. Paglilingkod sa Diyos, batay sa gawang pagliligtas sa atin ni Jesus. Sa Kanyang pakikibaka ang lupa'y naging pula, dahil sa Kanyang pagdilig nito ng pawis at dugo niya.
dahil sa kaniyang pagdinig nito ng pawis at dugo niya. Okay, maraming salamat po sa ating tech host sa pagpapatugtog sa naturang video, music video. Para po kay kapatid na Lloyd. Kapatid na Lloyd, Ano po, Father? meron pong isang katanungan dito. Nabanggit kasi kanina na hindi nakapasa yung unang petisyon na pinasa nyo, binasura. Ang katanungan po ay, ano po ang hakbang ngayon ng DependJobs Philippines sa pagkabasura ng naturang o nasabing petisyon po? Ngayon po, medyo inaaral pa namin yung ano yung mga pwedeng mga sunod na hakbang dito para dun sa petition namin. Pero isang ano na rin po, makakatulong ng malaki na tuloy-tuloy pa rin ng mga nagpa-file yung ilang mga organisasyon at kahit sa Congress. At tingin po namin dapat namin diretsuhin sa Department of Labor and Employment Secretary Sylvester Bello para dito sa bagay na ito at sana gawan niya ng aksyon agad itong hiling ng mga manggagawa na dagdag 100 piso para sa immediate wage relief ng mga manggagawa. So ano yan, sana sa Secretary Bello, dun pa lang sa kanya may pasa na ito pero hindi ko sigurado kung gagawin niya yon. Baka ituro niya pa yung Kongreso, Senado o yung Presidente bago siya magdesisyon. So yun, sa ngayon, yun pa yung nakikita namin pwedeng gawing hakbang ng grupo ng DependJobs Philippines para maitulak talaga itong pagdagdag ng 100 pisong sahod para sa mga manggagawa. Okay, thank you kapatid na Lloyd. Sana ang inyong grupo ay bibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon upang kayo makapagpatuloy sa inyong paglingkod sa buong sambayanan, lalo na sa hanay ng mga manggagawa. Para may pahabol pa po na isang last na siguro po ito na katanungan na para sa akin po ay napaka-mahalaga. Maaari po siguro itong tanungin ng dalawa nating resource person na sina Ka Jose Samonte at si kasamang Lloyd. Mayroon pong katanungan po dito, Ka Jose at kasamang Lloyd. Sabi kasi dito, salamat sa info. Pero ano ang ginagawa sa mga nakakulong na mga organizer? Hello po, Father. Siguro po ako na yung sasagot ng ng tanong. So ito po ngayon isa sa mga kinakampanya ng DependJobs Philippines itong panawagan para sa free our unionist o yung mga labor organizers natin. Labor union organizers ng mga kinulong. So itong recently ay yung HR Day 7 na kasama yung journalist na si Lady Ann Salem at nakalaya na sila kasama si trade union organizer Rodrigo Sparago. So kasama ito sa patuloy na ikinakampanya ng DependJobs Philippines at ng iba't ibang mga organizations, labor organizations na kasama natin at sa mga direct na inorganize nila. So kinakampanya natin to. Actually, ang isang plano natin dito ay magkaroon ng high-level mission ang international labor organizations para tingnan itong mga illegal arrest, killings, syempre yung rent tagging sa mga labor union organizers natin. So matindi na po kasi talaga yung hindi lang panira-red tag, kundi pang illegal na pang-aaresto, pagtatanim ng ebidensya sa mga manggagawa natin at sa mga pagpatay sa kanila. So recently si Pangulong Dandy Miguel na KMU sa Southern Tagalog. So ngayon syempre parang lang makita po yung bakit patuloy silang inaatake kasi pag yung mga leaders at mga organizers ang inatake mo, yung mga manggagawa sa mga union medyo magkakaroon ng hesitation o pag-aalangan kasi
yung mga organizers nila ay talagang sila yung inaatake. So paano pa kami mga ordinaryong manggagawa? Baka pag sa aming ginawa yan, wala kaming magawa. Kaya nag-create talaga siya ng takot, hysteria sa mga manggagawa natin at nakakapigil yun para sa pag-abante nila, para sa paglaban ng kanilang mga karapatan. So patuloy ang kampanya para dito at pag-educate sa ating mga kapwa manggagawa na hindi tayo papapigil sa ginagawang ito ng Estado. Patuloy tayong titindig at lalaban para itaguyod yung ating mga batayang karapatan sa loob at labas ng ating mga pagawaan. Okay, maraming salamat po kasamang Lloyd. Ang taong simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente, ang mga ay katuwang po sa laban ng mga manggagawa, sa hanay ng manggagawa ng ating bayan. At sa pagkakataong ito ay pasalamatan po natin ang ating mga resource person, ang ating 4 na mga kaparian mula sa 4 na lugar, si Reverend Father Gilbert Garcia, Reverend Father Richel Navarro, Reverend Father Mark Joseph Gavia at Reverend Father Mark Joseph Gavia and Father sino ba yung isa? Father Juvie Publico. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga Reverend Fathers at sa ating resource person mula sa Job Philippines, si kasamang Lloyd Magsoy. Maraming salamat po kasamang Lloyd. Sa ating president ng University Hotel Union na si kasamang Jose, no? Maraming ding salamat sa inyo. At ngayon po ay pakinggan natin ang mga huling pangungusap po ng ating mga resource person. Magsimula po tayo kay at shout out, panawagan, final words mula kay Father Gilbert Garcia. Padre, final word po. Isang mapagpalayang araw para sa lahat ng mga manggagawa. Patuloy ang ating panawagan, 100 pesos additional wage across the board nationwide, at palayain ang mga bilanggong politikal, lalo tigit na ang mga leader manggagawa, mga organisador, si kasamang Paul Biuya ng Gitnang Luzon at si Joseph Canlas ng Gitnang Luzon. Katarungan para sa lahat ng mga biktima ng karahasan at pagpaslang at mga human right violations na nangyari sa mga manggagawa. Mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay. Thank you, Reverend Father Gilbert Garcia. At ngayon naman, final words, panawagan, shout out ni Father Richel Navarro. Father. Sige po, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Panawagan po sa hanay po sa Dunbilong Libo Center po. Across the board, nationwide po na panawagan para sa sapat at matiwasay na pumuhay sa oring manggagawa. Palayain ang mga balagong politikal, lalo-lalo na mga organizer natin sa mga labor sector. At sa pagdiriwang po bukas ng araw ng manggagawa, mabuhay po tayo. Mabuhay ang oring magpapalaya, oring manggagawa. Mabuhay po tayong lahat. Patuloy lang sa ating gawain kahit na sa ganitong sitwasyon, mananalo din tayo sa panahong ito. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din po, Padre Richel. At ngayon naman, tawagin natin si Father Mark para sa final words and shout outs. Father Mark. Or any representative, Deacon Jefferson. Mukhang nawala sa linya. Si Father Joby, please.
Panawagan and final words, Father Jovi. Yes, Father Jovi, final words and panawagan. Wala din. Si Father Mark. Balik tayo kay Father Mark, please. Yes, magandang hapon po sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga kasama, lalo-lalo na sa mga uring manggagawa natin. Patuloy lang po tayo sa ating mga gawain para sa Diyos at bayan, kahit na busy-busy sila sa pag-red tag sa ating simbahan. Lalong-lalo na dito po sa parokya natin sa Kanituan, kung saan ako po ang kura paroko. Noong Wibis Santo po ay na-red tag po ako dito, pero patuloy po tayong gumagawa sa ating mga gawain, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nangangailangan. Sa ating pong lahat, sana po ay patuloy po tayo sa ating mga gawain para po sa paglilingkod sa Diyos at bayan. Salamat po. Okay, mabuhay po, Father Mark. Mukhang hindi naka-connect si Father Jovi. Si Deacon Jefferson. Final Sige words. po, sige po, pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo na atin namang alam na ang mga manggagawa ay ang mga uring mapagpalaya. So ang akin pong panawagan ay sana po maipasa yung dagdag na 100 sa sahod ng mga manggagawa, lalo higit sa panahon ng pandemya na kung saan nakakaranas ng krisis ang mga uring manggagawa. And then kahit na meron na pong 100 pesos na minimum wage increase, ay wag po nating kalimutan yung patuloy natin pong panawagan na 750 minimum wage increase across the board para matugunan yung nakakabuhay na sahod para sa mga manggagawa at hindi nakakamatay na sahod. At gayon din po ang panawagan sa pagtigil ng pangreredtag, crackdown dito po sa Rehiyon 10 na nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga kolektiba, ng mga organizer, ng mga union na tumatangkilik sa karapatan ng mga manggagawa, lalo tigit sa ang tawag doon sa mga panawagan nila na nagkikater ng kanilang panawagan. So yun lamang po, Father Mario. Okay, thank you, Deacon Jefferson. At ngayon naman, tawagin natin si kapatid na Ka-Jose, no? Ka-Jose, final words at ano po ang inyong panawagan mula sa inyong hanay para sa pagdiriwang ng Mayo Ono? Siguro magandang hapon ulit. Siguro bago yung panawagan at shout out hindi ko kasi naibukas kanina yung sa actual yung kalagayan talaga ng mga manggagawa ng University Hotel. So pinagdadasal rin namin ay sana hindi kami magsara at sana matapos na tong sitwasyon na to para hindi kami mapabilang sa napakaraming Pilipino na nawala na ng trabaho. So yun siguro sa siya last word siguro yung mga panawagan natin sa yung 100 pesos wage relief na may pasa o may bigay na sa mga manggagawa. Tapos bakuna para sa lahat para mas mabilis na makabawi ang ekonomiya. Ayuda para sa mga nawalan ng trabaho at sa lahat ng mga mamamayan. At sana nga sa darating na May 1, magsama-sama tayong lahat para may panawagan nito ng buo. Maraming salamat po sa pag-imbita at mabuhay tayong lahat. Okay, mabuhay ang uring manggagawa. Ngayon po, pinakahuli, tawagin po natin si Ka Lloyd para sa final words at ang panawagan po natin Ka Lloyd from the Defend Jobs Philippines para sa ating selebrasyon bukas. Sige po, una po, shoutouts muna kay Brother Andre, nag-imbita sa atin dito. Maraming salamat po sa Iglesia Filipina Independiente para kami ay maging bahagi ng inyong IFI program online
Sa Mayo 1 po, panawagan po namin na dumalo yung lahat ng ating mga kababayan bilang pagpapakita ng suporta sa panawagan ng ating mga manggagawa. Sa umaga po ay alas 9 ng umaga, magtitipon-tipon po tayo sa Liwasang Bonifacio para ipanawagan ng ayudang sapat para sa lahat at magkakaroon din po ng online program sa alas 10 ng hapon kasama iba't ibang mga grupo rin ng mga manggagawa. Panawagan naman dito ay trabaho, ayuda, bakuna at kasarinlan. At bago ko po makalimutan, bukas din po yung pagdiriwang ng araw ni St. Joseph the Worker. Magkakaroon po pala ng misa ng alas 6 ng umaga sa Santo Niño Church. So, yun po yung mga magiging aktibidad ng mga manggagawa natin sa araw ng May 1. Suportahan po natin yung panawagan ng mga manggagawa para sa trabaho at makabubuhay na sahod. At syempre, pagtigil sa pagyurak sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Okay, maraming salamat po kasabang Lloyd Magsoy ng Defend Jobs Philippines. At ngayon po mga kapatid, tawagin po natin ang ating kapatid na si Jefferson, Deacon Jefferson, dahil wala naman si Father Mark, si Father Mark Gavia para sa ating huling panalangin. Father Mark, closing prayer po. So kung wala si Father Mark, si Deacon Jefferson. Sige po, tayo'y manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng buhay sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa isa na naman pong malaman na aral na pinagkaloob sa amin sa pamagitan ng aming pag-aaral tungkol sa kalagayan ng mga manggagawa at sa aming pagdaraos bukas ng araw ng mga manggagawa. Nawa po, Panginoon, sa lahat po ng aming natutunan na itumimo po ito sa aming puso't isipan at aming magamit sa patuloy na paggampan ng aming mga gawain bilang mga manggagawa ng iyong ubasan at gayon na rin ang pagtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa na kung saan wala nang pinagsasamantalahan at wala nang paghihirap na naranasan ng sambayanan. Bagkus ay makaranas ang sangkatauhan, Salamat lang. buhay na ganap at kasiyasiya. Gayon din po, Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang iyong banal na espiritu upang magbigay sa amin ng lakas, upang itaguyod ang katarungan dito po sa sanlibutan at nawa ang aming mga pakikibaka at aming pagpapanday ng iyong kaharian dito sa lupa ay may sakatuparan sa pamagitan ng iyong panalangin at ito'y aming samot dalangin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at kasama tungo sa pagtataguyod ng buhay na kasiyasiya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mabuhay ang uring manggagawa, mabuhay ang Iglesia Filipina Independiente. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa hapong ito. Maraming salamat po sa ating lahat. IFI Program Online. Magsamba, mag-aral, maglingkod sa puso, sa isip at sa kilos. Ang Diyos ay sambahin, katuruan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. Magsamba, mag-aral, maglingkod sa puso, sa isip at sa kilos. Ang Diyos ay sambahin, katuruan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. Ang Diyos ay sambahin, katuruan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Magsamba, mag-aral, maglingkod.